Ang yung pong kailangan ba talaga dito magpatawag ng special session si Presidente na lang para po ma-break yung impasse? Yan, papasok ka kung gagawin yan, papasok tayo doon sa theory ni Senate President na kailangan naka-legislative session kami. Mhm. Sa ako sa akin hindi kami kailangan naka-legislative Opo. session. Pero kung naka-legislative session kami, wala naman din akong reklamo kung itakil ang impeachment kasi legal naman 'yon. Okay naman 'yon, accepted nga 'yon eh. Mm. Yan na nga yung common na pagkaintindi. Pero sa akin nga, hindi kami kailangan tawagin into a special session at hindi rin namin kailangan hintayin yung petsa ng aming regular session, resumption, sa June 2. Pwede na kaming kumilos ng mas maaga kasi nga Opo. this is a non-legislative function of the Senate. Opo. The Senate is a court. Ngayon, bakit hindi maganda yung isasali pa natin ang presidente na magtawag ng special session? Kasi ang presidente himself, the position of the president is also impeachable. So imaginein mo yung situation na nangyari ngayon ito pero yung ini-impeach ay presidente. Tapos sasabihin natin hindi namin makilusan kasi kailangan namin yung presidente magtawag ng special session. Mangyayari ba yun na yung taong na-impeach siya ang tatawag ng special session para ma-impeach na siya dahil excited na siya sa kanyang impeachment na kaso? So yan po yung illustration talaga na hiwalay po talaga ang legislative function ng Senado at sa kanyang function na korte. Wala dapat involvement ang presidente rito kasi nga pati ang presidente ay impeachable official. Opo. Klaro po yun, Senator. Sa panghuli na lang po, bago itong tanong nga din po ni Chacha, doon po na lang sa mga pagderechahan na lang po na usapan na talagang, sabi nga po nitong mga nag-aanalisa dito sa mga pangyayaring ito, na hindi, kahit na ano pang sabihin mo dyan, hindi yan kikilos. Kasi number one, yung mga kumakandidato ngayon, re-electionista, baka maapektuhan ang boto ng Mindanao. One. Pangalawa, gusto daw ni SP Escudero na nandun pa rin yung amor sa kanya ng higit sa majority kasi nga carry over siya sa 20th Congress at gusto pa rin niya masiguro na siya ang pipiliin na majority para maging SP. What do you think? Well, yung mga nangyayari sa utak ng mga kasamahan ko sa Senado, siguro mas malalaman natin ito kung sila interviewin natin. So yung mga kandidato, pwede nga silang on the campaign trail, yung mga kababayan natin, siguro kasama na yung mga media practitioners. Pag ma-encounter ninyo sila, pakitanong na lang sila. Ano ba problema at bakit imbis na unahin yung obligasyon namin under the Constitution, mas gusto pa nilang magkampanya? Sa akin kasi mali yun, dapat isinantabi na yung pagkakampanya, comply with the duty under the Constitution. Kasi duty na ito obligasyon na po ito. So tanongin na lang po sila. Pero siguro mahirap din yung tanong mo, Manong Ted, kasi double-edged sword din ito So kung meron lang nakatingin sa isang akala niya, ito lang yung posibleng resulta. Iba't iba po ang posibleng resulta dito. Kaya nga, sabi ko, gumawa kami ng politics-free decision-making. Politics-free. Wag natin isipin kung sino ang magwawagi, whatever. Basahin lang natin yung Constitution, mga senador, comply with their obligation, mag-trial tayo, tapos pagdating naman sa trial, pwede ka naman mag-guilty, pwede ka rin mag-not guilty. So, di ba? So, kung wala naman talagang ebidensya, magiging patas naman tayo o fair sa pagtrato sa impeached official. Pag walang ebidensya, definitely not guilty. Pero pag meron namang ebidensya, dapat naman obligasyon din natin bilang mga patas na mga tao na entertaining din natin na guilty yung impeached official. So, that is the politics-free thinking. Focus lang muna tayo sa konstitusyon, sa po yung verdict. Saka na yun kasi inilitis yung verdict
hinihintay yung ebidensya bago verdict. Pero yung sabi ng Konstitusyon, simulan na agad yung paglilitis. Opo, ito po ang pahabol na tanong ni Chacha. Go, Cha. Senator Coco, mukhang suntok sa buwan, nasagutin po ni Senator Chis Escudero yung tanong na yun ni Sir Ted. Pero kayo, your stand, sa tingin niyo po ba may kinalaman sa posisyon ni Senate President Chis Escudero kung bakit naantala na ang impeachment trial sa Senado? Masyadong mahirap yun na mapursi niya kung sino yung mga members sa 20th Congress na Senado. Mahirap mapursi, tapos mahirap din mapursi na sa akin ito boboto, susuporta bilang Senate President. Ako actually, pinapakinggan ko pronouncement ni Senate President Chis Escudero. Lawyer din naman siya. He subscribes. Ako, kumbinsido ako na he really subscribes to that school of thought. Yung kampo ba? Yung kampo na yun na ang point nila na kailangan naka-legislative session ang Senado, ang Kongreso, bago makakilos ang Senado bilang impeachment court. Doon sila napako eh. Ayun ang, para sa akin, yun ang pinaka-critical na pagkakamali nila nung na pinako na nila ang sarili nila sa ganung paniniwala. Di wala na talagang choice. It's either special session called by the President or resumption of regular session on June 2. So, mali yun kasi pang Article 6 na thinking yun eh. Kaya nga sinasabi ko, ang impeachment nasa Article 11. Kaya wag tayo mapako sa Article 6 na thinking. Article 11 kami mag-focus. So, yan na lang po. Ayoko nang bigyan ng mas political na motivation. I think he really subscribes to this other idea na sa tingin ko madali namang madaling ma-refute yung position nila eh. Oo. Sige. Okay, sige po. Last na lang po, Senator Coco, bago po namin kayo bitawan. Dahil po dito sa pagkakaantala na ito, sa tingin niyo po ba'y naapektuhan na yung kredibilidad ng Senado sa gagawing impeachment trial? Sana hindi. Sana hindi. So, only a survey can tell us kung naapektuhan ba yung kredibilidad ng Senado. Pero sana hindi. Kasi naman, kung makikita nila, medyo high level itong aming debate. It's really a debate on principles, on how to interpret the Constitution. At kaya nga sinasabi ko kanina na para sa akin klaro sa isip ko na talagang out of sincerity, lawyer's interpretation niya, dun siya talaga sa kabilang kampo. Ako naman, political free analysis, lawyer's interpretation din, dito naman ako sa kabilang kampo na hindi kailangan naka-legislative session kami. Kahit ngayon, kahit bukas, kahit next week, pwede na kami mag-convene as a Senate impeachment court. Okay, klaro po yan. So, Senator Coco, kami po ay muling iistorbo sa inyo kasi naniniwala po kami na sa ganito pong uri ng talakayan, baka naman po tayo makatulong din na magkaroon po ng, ng kahinahunan ang lahat sa pananaw, na binabanggit po ninyo na dapat talaga hindi na po mag-atubili ang Senado na simulan na kaagad ang proseso. Yan po ang ating pong panawagan. Huwag po tayo magsawa po sa kakapaliwanag, Senator Coco. Tama po, dahil sa tingin ko nasa tama tayo. Salamat. Salamat, Senator Coco. At